Magandang araw mga mag-aaral. Panibagong araw na naman para tayo ay matuto at tuklasin ang mga bagong kaalaman. Ako si Teacher Justin, ang inyong guro sa Filipino na laging handang gumabay at umalalay sa inyong pagkatuto. Narito na tayo sa ika-4 na quarter ng ating aralin. Kaya, inaasahan ko na mas paiigtingin niyo ang inyong pagsisikap at aktibong pakikilahok upang makamit ninyo ang inyong mga hangarin at inaasam na marka. Tara na't mag-aral na! Sa araling ito, pag-aaralan natin ang korido bilang tulang pasalaysay at ang mga kaugnay na paksa na ang pangangayaw ng sinaunang Austronesian at ang tekstong biswal, ang mga technical na biswal, ang laki, espasyo, kulay, linya, anyo at imahen. Bago tayong magpatuloy sa ating aralin, atin munang balikan ang ating natutunan noong nakaraang linggo. Ibigay ninyo ang mga hinihingi ng pahayag. Ito ay isa sa mga katangian ng korido. Pangalawa, ito ang itinataguyod na pananampalataya sa Ibong Adarna. Pangatlo, siya ang hinihinga ng gabay ng sumulat sa pag-alalay sa akda. Siya ang hinihinga ng gabay ng sumulat sa pag-alalay ng akda. Pang-apat, sa bansang ito nagkaroon ng kalakalang galeon ang Pilipinas at isa sa pinagmulan ng korido. Panglima, ito ang tawag sa sinaunang tulang Tagalog na may tigwawalong pantigdin. Narito naman ang mga sagot. Una, tulang pasalaysay. Pangalawa, Kristyanismo. Pangatlo, Berheng Maria. Pang-apat, Mexico. At ang panglima ay ang dalit. Narito rin ang mga patnubay na tanong sa pagbabalik tanaw. Una, ano ang dahilan na napatanyag ang Ibong Adarna noong panahon ng pananakop ng Espanyol? Pangalawa, bakit malaya itong ipinababasa ng pamahalaan at kaparian? Pangatlo, ano-anong elemento ng korido bilang tulang pasalaysay? Pang-apat, paano natiyak na ang sumulat nito ay nagsalin lamang mula sa orihinal na wika patungo sa wikang Filipino? Ngayon naman ay basahin ang talataan at punan ang nawawalang salita upang mabuo ang diwa nito. Kunin ninyo sa mga kahon ang mga salita na nais ninyong ilagay sa mga patlang. Sa punto namang ito, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano sinimulan ang akda? Pangalawa, ano ang panalangin ng sumulat? Bakit? Pangatlo, sa iyong pagdarasal, anong iyong panalangin? At pang-apat, dapat bang magdasal para sa mga gagawin? Isulat ang inyong mga sagot sa sagotang papel. Sa gawain namang ito ay tutukuyin niyo lamang sa loob ng pangungusap ang kahulugan ng may mga salungguhin. Una, bawat utos ay kanyang napag-isipan at tunay na paglining ng maingat. Ano bang ibig sabihin ng salitang napaglining? Pangalawa, ang kanyang may bahay ay uliran sa kabaitan, modelo ng kagandahan. Ang salitang may salungguhit ay uliran. Pangatlo, ang mga prinsipe ay magigilas, pawang makikisig ang pangangatawan. Pang-apat, minagaling ng ama na sanayin ang mga anak sa paghawak ng sandata dahil minabuti nilang kaharian ay paglingkuran. At panglima, walang gulong dumadalaw sa kaharian, mapayapa ang pamumuhay.
Ngayon naman ay kilalanin ang tinutukoy sa saknungan mula sa hanay A at sa mga tauhan sa hanay B. Ipuno sa patlang ang mga tinutukoy. Sa gawain namang ito ay bumuo ng family portrait o family tree ng inyong pamilya. Ipakilala ang bawat isa sa pamamagitan ng pagbuo ng tula na may tig-isang saknong, nawawaluhing pantig at may tugmaan. Halimbawa, Amay haligi ng tahanan. Victor, aming katatagan. Ngalan mo'y aming dangal, tunay na ikaw ay sindigan. Kapag ka ang inyong pamilya ay mayroong 5 miyembro, nararapat lamang na ang gagawin nyo ay 5 saknong rin, sapagkat ipakikilala nyo ang bawat isa. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Hanggang sa muli, paalam!